Shoes are life. Hey guys, welcome to the Shoes Are Life channel. Ako nga pala si Daska, ang engineer ninyong mahilig sa sapatos pero walang perang pambili. So anyway, ikukumpara natin yung sapatos na gamit ngayon ni Kyrie sa best sapatos niya noon, nung sa Nike pa siya. So sa mga hindi pa nakakaalam, bale, naghiwalay na ng landas ang Nike sa si Kyrie. Ignore nyo na lang yan. Andito kasi ako sa boarding house ngayon kaya may mga sabit sa dahil naghiwalay na ng landas si Nike sa si Kyrie, hindi na matutuloy yung Nike Kyrie Irving line. Nike Kyrie series. Yeah. Kinuha siya ngayon ng Anta. Nag-sign siya sa Anta. And kung hindi nyo pa nakikita, meron na ring bagong logo si Kyrie. So ito yung dating logo ni Kyrie sa Nike. And ito naman yung logo niya ngayon sa Anta. So para sa inyo, ano bang mas maganda? Yung logo ni Kyrie sa Nike or yung logo niya ngayon sa Anta? Leave a comment below kung anong tingin ninyo. Mas okay? Ang bago nga sapatos ngayon ni Kyrie na ginagamit ay itong Anta Shockwave 5. Pero itong Anta Shockwave 5, meron siyang dalawang version. Yung regular saka pro. Ang ginagamit ni Kyrie na sapatos na version is yung Anta Shockwave 5 Pro. At ito naman is yung regular na version. Kaiba lang naman ata sa pagkakaalam ko is itong regular version is pang outdoors while yung pro version is pang indoors lang ata. Pero kung titingnan niyo, pwede ninyong basihan kung pro o regular model ng Anta Shockwave 5 is yung traction pattern niya. Pero paglilinaw lang, ito ay Anta Shockwave 5. Hindi siya Anta Kyrie 1. Yung official shoe ni Kyrie sa Anta is wala pa. Hindi ko alam kailan nila i-release. Ito, habang wala pa yung sapatos na ito yung ginagamit niya ngayon. So for this video, ikukumpara natin siya sa best Nike Kyrie shoes. At ang tinutukoy ko, alam naman ninyo siguro nung pinindot nyo to, nakikita sa thumbnail, is itong Kyrie 7. Nike Kyrie 7. Kyrie 7, yan ba yung best Nike Kyrie ha? Bago nyo kawain, opinion ko lang naman to ha. Kumpara sa inyo, ang best Nike Kyrie is yung ibang mga models, Kyrie 1 to 6, yung Kyrie Infinity, Kyrie yung last na hindi na gumawa ng marami, Kyrie 8. Hindi ko sure kung Kyrie 8 yun o Kyrie 9. Nakalito kasi kung yung Kyrie 8 ba is yung Kyrie Infinity. Basta yun. O yung mga Kyrie Lowline, ganun. Ito, opinion ko lang naman to, na ito yung best na Nike Kyrie. Una, tingnan natin yung traction. So, ang traction pattern nitong Kyrie 7, hello? Ang traction pattern nitong Kyrie 7 is scientifically designed. So, pinag-aralan ng mga researchers ng Nike kung ano yung best. Malay ko ano pinag-aralan nila. Kung alam ko pa, di sana nagtrabaho na ako dun, di ba? Basta nag-research sila, yun na yun. So, ito yung na-generate nilang design. Una kong kita dito, naisip ko talaga parang parang gulong. Kaya ganun ginawa nila. Habang malambot yung plastic, pinasagasaan. Yung outsole nitong Kyrie 7 is made with solid rubber. Tiyat. ASMR. Ano naman yung ginawa nilang research dun sa Nike is effective naman kasi nung ginamit ko to dun sa court, sa sports complex namin dito, talaga namang makapit. Ang bilis mo. Yun nga lang, alam nyo naman tayong mga Pilipino mahilig tayo sa labas na naglalaro, maalikabok. Kaya yun, kapag ginamit ko to, talagang minsan dumudulas, hindi na maiwasan yun. Pero kailangan mo lang ng onting punas, kakapit na rin naman siya. Quick test. Sundan lang kita. Hindi, kahit yung paa lang. Squeaky. When it comes to durability, tigas naman itong outsole niya. So, para sa akin, feeling ko kaya naman. Durable naman siya. Pero, ayun nga lang. Kung yung court nyo naman is parang kalsada, na ang daming hiwa-hiwa ng ganun kagaspang,
kahit anong sapatos naman siguro hindi magtatagal. Though yung iba na gumagamit nito, hindi nila ina-advise. Pero mukhang kaya naman. Yun nga lang, kapag ginamit mo to sa labas, ayan no. Hindi ko alam. Sa sobrang kasi lalim at layo nung distance ng mga ng traction pattern, may sumisiksik na bato. Tanggalin nyo na lang after. Dito rin ako nadudulas Disclaimer nga pala, pangungunahan ko na kayo Hindi ako expert sa sapatos at hindi rin ako magaling maglaro. Amin ko ba ako maglaro Parang hindi na. Grabe naman. Maawa ka naman sa sarili. I love yourself. Sadyang mahilig lang talaga ako sa sapatos. Lahat na sinasabi ko sa video na to, opinion ko lang. Kaya huwag ninyo kaway-awan dyan sa comment section na And alam nyo naman, most Kyrie shoes, yung outsole niya is umaangat sa side. Para sa mga movement ni Kyrie na, syempre Swifty guard siya, di ba? So, maraming movements na gaganto yung paa niya. So, kailangan na rin ng kapit dito. Although, hindi siya kasing wild ng ibang mga Kyrie model na talagang buo yan is umaangat yung outsole niya. Pero dito is sa sa 4 foot. Kung ano may nakasulat dyan, di yung kasama nung binili ko to. Ako na lang nagsulat dyan. Naman natin tong traction ng Anti-Shockwave 5. Nakita sa outsole niya. May carbon fiber siya sa loob. Exposed yung carbon fiber. So yung traction pattern niya, most of the outsole ay triangular or parang shark tooth. Sabi ng iba. Pero mas mukhang shark tooth kaysa triangle. Tapos dito sa may 4 foot is may wavy pattern. Outsole ng Shockwave 5 is makapit din. Nung sinuot ko siya, parang ramdam mo naman kagad, di ba? Na kumakapit yung yung outsole ng sapatos pagkasuot mo pa lang. Pero saka ko lang talagang naramdaman yung kapit niya nung nag-full stop na ako. Muntik pa ako natapilok actually. Of course, kapag outdoors ka naglalaro, talagang hindi maiwasan yung magbi-build up ang dust. Dulas, dusty. Ayun, kahit isang punas lang, ganun. Babalik na yung niya dati. Yung kapit niya kasi nga, ayun nga, talagang ginawa siya for outdoors ng Anta. Ang tawag nga ng Anta dito sa outsole na ito is cement nemesis resistant outsole. Kung ano mang ibig sabihin nun ayun, pang outdoors nga talaga siya, so yung durability niya is good. Ayun, ginamit ko to. Although hindi ko pa talagang malalaman kasi nga ilang beses ko palang ginamit, pero based dun sa experience ko, ayun, matibay nga yung niya. Outsole. Squeak test. Squeaky. Ito talaga maintindihan ang relevance ng pagiging squeaky. Sa akin, basta makapit, okay na kahit walang tunog Pero sa bagay, mas maganda habang naglalaro, may marinig. So, napansin ko similarity nitong Anti-Shockwave 5 sa ibang Nike Kyrie. So, karamihan, marami naman ata sapatos gumagawa na rin ito. Is ito, yung umaangat na rin yung outsole sa sides. And then, rounded din. Medyo rounded din yung kanyang may curvature yung sides ng shoes. Para mas smooth sa mga ganitong movements. Pero ako kasi hindi ako masyadong na player Chill lang ako kaya hindi ako makarelate. Pero dito sa outer na flat siya for more stability. Final verdict, feeling ko, para sa akin, ulit, mas gusto ko yung traction ng Anti-Shockwave 5. Although maganda rin. Maganda pa rin itong traction ng Kyrie 7. Mas prefer ko lang ito. Para sa akin. Next, for cushion, dito sa Nike Kyrie 7, gaya nga na makikita ninyo dyan na nakasulat, meron siyang Air Zoom Turbo Unit. And talaga nang pag sinunod pa lang ito, mararamdaman mo na dun sa ilalim ng 4 foot mo. Yun, hindi ko ma-explain bakit, pero nararamdaman Parang elevated nga, na parang may air talaga dun sa pagitan ng paa mo sa kanang floor. At kapag tumatalon ka, mararamdaman mo rin yung bounce
yung meron siyang nag-absorb ng impact. Kaya hindi mo nararamdaman masyado yung paglagapak nung paa mo sa sa floor. Air zoom yung sumasalo ng puwersa. Gusto ko pa rin yung malambot sa paa pa rin yung cushioning setup nito. Pero yung heel niya, ramdam mo talagang less yung impact protection compared sa forefoot. Firm siya. Ayan, tigas. Pero yun nga rin yung medyo problema sa kanya. Kasi wala masyadong impact protection. Pag bumabagsak ka sa heel mo is parang nararamdaman nga ng nararamdaman ng tuhod mo. Meron pa rin yung impact protection. I mean, as compared to kapag sa forefoot ka lang lumalagapak. Pero ako kasi, sa forefoot ako gumagalaw, tumatakbo, tumatalon, naglaland. Sa forefoot, kaya okay lang sa akin. Pero sa inyo na mga sa heel, ewan ko lang. Bahala na ako sa buhay. Overall, maganda yung cushioning setup niya. So for Anta Shockwave 5 naman, ang cushioning setup na ginamit dito is Nitro Edge Foam. So foam siya na nitrogen infused. Mas malambot. Hindi ko alam kung mas malambot ang tamang term. Basta, para kasi siyang para lang siyang mas firm na version ng Boost ng Adidas. So pag pinisil mo nga kitang-kita mas malambot siyang pisilin compared dito sa Phylon. Although napipisil siya pero mas matigas, mas pumapalag ito. Lambot. Parang nga lang siyang matigas na styro pero parang ganun naman kasi talaga atang Boost. Ang itsura niya. Nung una ko nakita yung Boost, sabi ko ba't may styro tong sapatos? Midsole ng Anta Shockwave 5. Yung forma niya is parang wedge na mas makapal. Hindi pala nakita. Mas makapal dito, then panipis. Ay, nakikita naman nata. Mapapansin nyo, panipis pagdating dito sa sa forefoot. So, ang pwesto ng paa ko nung sinuot ito, parang pababa So, ramdam mong less. Pag sinuot mo talaga, ramdam mong less yung foam dito. Parang mas malapit talaga yung paa mo sa floor. Para sa akin, na sinabi ko nga kanina, na more on ako, forefoot pag gumagalaw. Hindi ko masyadong although masarap sa heel. So kapag bumabagsak nga ako sa heel, malambot yung sumasalo. Pero pag ako sa forefoot, medyo nararamdaman ko ng onti yung yung impact. Compared sa impact protection nitong Nike Carry 7, mas okay ito. Pero itong Anta Shockwave 5 is, although hindi maganda masyado yung impact protection niya sa forefoot, mas springy siya. Naramdaman ko mas magaan yung paglundag ko dito. So kung mas gusto niyo ng impact protection, mas okay itong Kyrie 7 Nike. Pero kung mas gusto niyo ng mas may bounce sa pagtalon niyo, para sa akin mas okay itong Shockwave 5. So for the weight naman, timbangin natin itong mga sapatos. For first ng Kyrie 7 is 392 grams or 0.392 kilograms kung yun yung gusto ninyong unit. Itong Shockwave 5 naman, timbangin natin is 421 grams or 0.421 kilograms kung yung sabi ko kung yun yung kilograms gusto ninyong unit. Pero anyway, ayun nga, base doon, kita natin na heavier itong Shockwave 5 kaysa dito sa Kyrie 7. Pero ayun, kahit wala naman yung timbangan, pag hawakan mo lang, talagang ramdam mo na lighter itong Kyrie 7 compared dito sa Shockwave 5. Sa heels naman nitong Kyrie 7, mapapansin nyo, kasi muna itong papel. Mas makapal yung padding nitong Shockwave 5 kaysa dito sa Kyrie 7. Although ramdam mo pa rin yung ramdam mo pa rin yung comfort sa ankles mo kapag sinuot mo tong Kyrie 7. Mas mas nakayakap lang itong Shockwave 5 kasi mas makapal yung padding niya. For lockdown, itong Kyrie 7 is, kung mapapansin niyo itong ngipin, hindi naman siya ngipin. Ito din sa harap. Nilagay siya dyan for more lockdown sa paa, mas maipit, kumbaga, para hindi gagalaw-galaw yung paa ninyo. According sa kanila,
ito rin is to signify yung number ni Kyrie noon. Nung nasa pa siya, kay Nike pa siya. Number 11. Was number 2 siya, pero nung after nun, nung na-trade siya is diba number 11 na yung number na ginagamit na jersey number. Ano ba nung una medyo naglag yung utak ko nito. Kasi inaayos ko ito sa nakatabing. Tapos medyo late ko lang na-realize na pasadya pala yun. Na ayan, may paglusutan ng daliri sa dito sa tang niya para doon mo hilain. Para mas may adjust mo ng maayos kapag nagsusuot ka ng sapatos. Tapos pasadya rin na pa-side. Di lang ako sanay kaya medyo naglag yung utak ko. Para rin siyang yung nakikita dito sa lockdown support nitong Kyrie 7 na itong mga to is parang yun din ang silbi ata nito, diba? Mapapansin ninyo, kaya parang maintindihan mo rin kung bakit ito yung piniling sapatos ni Nike nabubulol na na ako kung bakit ito yung ginamit na sapatos ngayon ni Kyrie ngayon nag-sign siya sa Anta. So ano bang mas gusto ko, yung best Nike Kyrie o kung ano yung shoes na gamit ngayon sa Anta? So syempre ang mas gusto ko ay itong safety shoes na grasa-grasa. Joke ko lang bawal lang mag-joke. Kaya napakalungkot ng buhay niyo, hirap nyo biruin So kung akong papipiliin, alin bang mas gusto ko? Sa akin medyo mas angat ng onte lang itong Nike Kyrie 7. Although good performer pa rin itong Shockwave 5 Baka sabihin niyo ay pinili niya yung Nike Kyrie, pangit yung Shockwave. Okay pa rin to, mas prefer ko lang to sa na gamitin. So that's it. So, ulitin ko lang, yung mga sinabi ko dito sa video na to is purong opinion ko lang. Baka kapag kayo yung gumamit sabihin, hindi naman ganito, baka ganyan, sabi ni Daska ganito. Siyempre, iba-iba yung experience natin. Sabi ko nga, itong channel na to is lang, para lang magkaroon ako ng excuse na bumili ng mga sapatos. So anyway, kung umabot ka hanggang sa part na to, maraming salamat sa panonood. Pero mas maganda kung magla-like and subscribe kayo, ha? Para makabili pa ako ng mas maraming sapatos. Wala akong pera. Please support my channel para mas marami pa tayong marireview ng mga sapatos in the future. And yun lang, maraming salamat. Ingat kayo!